Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Almighty God Yahweh, for His loving kindness, and His goodness is forever with us. And I am thankful of Jesus Christ for His precious blood that was shed on the cross for the forgiveness of our iniquities. And our Jesus, our Savior, our Redeemer, He will never change. He is the same yesterday, today, and forever. And so is the Holy Spirit, always showering us with gifts and fruits. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. Importante no yung self-control. Para tayo ay matawag na children of the Almighty Father, we must be fruitful. So last time we finished reading 2 Samuel chapter 18. It's about the death of Absalom, the rebellious son of David. Namatay si Absalom, third son, pangatlong anak ni David. Kasi ang firstborn niya ay si Amnon or Abinoam. Ang second, si Kiliab, yung anak ni David kay Abigail. At yung pang third ay itong si Absalom. From head to toe, Absalom was a handsome man. But our Almighty Father looks at the heart and not at the physical appearance of a person. So yung heart ni Absalom, it was very dark. At hindi siya ang pinili ni Almighty Father to be the successor of David. Nagdesisyon lang siya ng para sa sarili niya. Hindi niya hinanap ang will ni Almighty Father. So tayo, hahanapin natin ang will ng tatay natin. Kasi yung will ni Almighty Father, it's all for the best. Para sa atin, for sa maganda nating future. So yung ulo ni Absalom sumabit sa terebinth tree. Symbolic tong terebinth tree. Sinisimbolize nito yung anointing of God. Wala sa kanyang anointing of the Holy Spirit, of the Holy Father. Kaya sumabit lang siya, no? Sa puno ng terebinth tree at doon siya sinaksak sa heart ng spear 3 times by Joab and 10 of his young men. They surrounded Absalom and struck him and killed him. Na disobedient din si Joab dahil sabi ni David, huwag sasaktan si Absalom dahil anak pa rin niya yon kahit na rebellious. At alam ni Absalom na siya ay kahihiyan ng kanyang mga anak. Kaya siya na mismo gumawa ng kanyang pillar or monument. Sabi niya, I have no son to keep my name in remembrance, even though he had sons. At nalaman ni David. And so David wept. Kasi anak pa rin niya si Absalom. He mourned. 2 Samuel chapter 19.
And Joab was told, behold, the king is weeping and mourning for Absalom. So the victory that day was turned into mourning for all the people. For the people heard it, said that day, the king is grieved for his son. The king is grieved for his son. Instead na maging victorious sila dahil nanalo sila against the rebel people, malungkot dahil namatay si Absalom. Verse 3, and the people stole back into the city that day as people who are ashamed, steal away when they flee in battle. So, mga tao, hindi nila alam kung anong mararamdaman nila. No? Mahihiya ba sila? Matatakot ba sila? Kaya, dahan-dahan lang sila. Silently, they went home. Verse 4, but the king covered his face, and the king cried out with a loud voice, O my son Absalom, O Absalom, my son, my son. So, syempre, malakas ang iyak ni King David. Kung binigyan lang ng sana niya ng justice si Tamar, hindi nasira ang buhay ni Absalom. Maraming mga pumapasok sa isip ni David na kung ganito sana ang ginawa ko, kung hindi ko sinaktan si Uriah. Maraming mga pumapasok sa isip niya, nagsisisi siya. Verse 5, then Joab came into the house to the king and said, today you have disgraced all your servants who today have saved your life and the lives of your sons and daughters. Pinapahiya mo kaming lahat dahil kami ang nagtanggol sa'yo. Nakakahiya dahil umiiyak ka. Ano bang dapat namin gawin? Umiyak ba kami? O mag-celebrate ba kami? Hindi namin alam eh. Kasi nasira ang kingdom. Maraming mga taong napahamak. Tapos ikaw ngayon, umiiyak ka dahil namatay si Absalom. Ano ba ang gusto mo? Si Absalom ba ang mapahamak o kami ang mapahamak? Yun ang gustong sabihin ni Joab. So si Joab nagsasalita siya kung ano na ang gusto niyang sabihin kay David. Dahil nga, nabawasan ang respect niya kay David. So, commander of the army, si Joab, no? The lives of your sons and daughters, and the lives of your wives, and the lives of your concubines. Pati na yung concubines mo, napahamak. Pati na yung mga asawa mo, mga anak mo, no? Natakot. They fled nung nagkaroon ng pag-aaklas or kudeta si Absalom. Verse 6, in that you love your enemies, mas mahal mo pa ba ang iyong mga kaaway? And hate your friends, for you have declared today that you regard neither princes nor servants. For today I perceive that if Absalom had lived, and all of us had died today, then it would have pleased you well. Siguro kung namatay kami, tapos si Absalom buhay, mas masaya ka pa, no? Mas mahal mo pa yung kaibigan, yung mga kalalaban mo. Na si Absalom, naging kalaban mo, mas mahal mo pa siya kaysa yung mga friends. Kasi ang lakas ng iyak mo. Ano ba talaga? Kasi nga, it's a dilemma. Dahil anak niya, no? Verse 7, now therefore arise, go out and speak comfort to your servants. Kausapin mo ngayon yung mga tao mo. Sabi ni Joab, for I swear by the Lord, if you do not go out, not one will stay with you this night. Kung hindi ka lalabas ngayon, magrebelde ang mga tao sa iyo, maiinis ang mga tao sa iyo. And that will be worse for you than all the evil that has befallen you from your youth until now. Yun mas malala. Mas malala pa ang mangyayari sa iyo. Simula nung bata ka hanggang ngayon, mas malala yung ganun, iiwan ka ng mga tao. Verse 8, then the king arose and sat in the gate, and they told all the people, saying, there is the king sitting in the gate. So all the people came before the king, for everyone of Israel had fled to his tent. So ibang mga tao may sa tent sila nakatira. Ibang mga tao meron na sila mga structure. Pero usually nasa tent sila, no?
So, andun yung king, pinagsabi na, andun yung king nasa gate, nag-aantay siya. Kaya yung mga tao naglapitan sa king. Hindi man laman ng mga tao kung magiging masaya ba sila, no? Kasi ganun ang nangyari. Magiging masaya ba kami dahil namatay si Absalom? Or magiging malungkot ba kami? Ano bang dapat namin maramdaman? Verse 9. Now all the people were in a dispute throughout all the tribes of Israel, saying, "The king saved us from the hand of our enemies. He delivered us from the hand of the Philistines. And now he has fled from the land because of Absalom." Yung king, he saved us sa kamay ng mga kaaway. Pati sa mga Philistines, ang tapang-tapang niya. Pero ngayon, nung si Absalom ngayon, ang nagrebelde sa kanya, umalis siya ng Jerusalem. So nagtatalo-talo yung mga tao. Hindi siya natakot kay Goliath. Hindi siya natakot sa mga Geshurites, sa mga Jebusites, hindi siya natakot. Pero nung si Absalom na, umalis tayo ng Jerusalem, bakit tayo nagaganon? Yun ang isip ng mga tao. So some were disappointed. Pero takot din sila kasi anak ni David si Absalom. Verse 10, "But Absalom, whom we anointed over us, has died in battle." Kasi nga, mas pinili ng Israel si Absalom over David. Kaya dito sa verse 10, "But Absalom, whom we anointed over us, has died in battle. Now therefore, why do you say nothing about bringing back the king?" Ngayon, namatay na si Absalom, ibalik na natin yung king. No? I-reinstate na natin as king of Israel. Kasi si Absalom wala na siya. Verse 11, "So King David sent to Zadok and Abiathar the priests, saying, Speak to the elders of Judah, saying, Why are you the last to bring the king back to his house, since the words of all Israel have come to the king, to his very house?" Sabi ngayon ni David kay Zadok at saka kay Abiathar, kausapin nyo yung house of Judah or the elders of Judah. Bakit sila ang pinakahuli na magre-reinstate as king si David, samantalang yung ibang mga tribes payag na sila na si David ulit ang maging king. Verse 12, "You are my brethren, you are my bone and my flesh. Why then are you the last to bring back the king?" Kadugo ko kayo. Pareho tayo ng pinanggalingan, tribe of Judah tayo. Anak tayo ni Judah. Same, bone and flesh, isang pinanggalingan natin. Magkakapatid tayo. Pero bakit kayo ang pinakahuli na mag-reinstate sa akin bilang isang king? Verse 13, "And say to Amasa, Are you not my bone and my flesh? God do so to me and more also, if you are not commander of the army before me continually in place of Joab." So dito sa verse 13, ipinalitan na yung commander of army. Instead of Joab, ginawa ng si Amasa. Si Amasa ang ginawang commander-in-chief ni Absalom. So since wala na si Absalom, si Amasa na ang ginawang commander-in-chief in place of Joab. So si Joab, masama ang loob niya. Masama ang loob ni Joab. Nagtatanim ng galit si Joab. So si Amasa na ang commander of the army. So ang commander of army ni Absalom, si Amasa, itinuloy na yon at tinanggal na si Joab, na-demote si Joab. Verse 14, "So he swayed the hearts of all men of Judah, just as the heart of one man, so that they sent this word to the king, Return you all and all your servants." So para silang isang tao, kasi heart of one man. Kaya sinabi nila, bumalik na ho kayo. Ikaw, pati na ang inyong mga servants. Reinstated as king na uli si David.
Verse 15, then the king returned and came to the Jordan, and Judah came to Gilgal to go to meet the king, to escort the king across the Jordan. So sinundo si David. Kasi tatawid din ng Jordan River. Verse 16, and Shimei, the son of Gera, a Benjamite who was from Bahurim, hurried and came down with the men of Judah to meet King David. So si Shimei na dating minumura si David, isa siyang Benjamite, sinalubong niya ulit si David. Takot na siya. Kasi na-reinstate na as king si David. So takot na siya dito. Si Shimei. Verse 17, there were 1,000 men of Benjamin with him, and Ziba the servant of the house of Saul, and his 15 sons, and his 20 servants with him, and they went over the Jordan before the king. So sumundo, sinalubong nila ng mga Benjamites, including si Ziba na katiwala ni Mephibosheth, na inassign ni David kay Mephibosheth, si Ziba. Mayroong 15 sons, tsaka 20 servants, kasama si Ziba. Sinundo nila yung king, sinalubong nila. Verse 18, then a ferry boat went across to carry over the king's household and to do what he thought good. Now Shimei, the son of Gera, fell down before the king when he had crossed the Jordan. So sinalubong agad si David ni Shimei. Takot na takot. He fell down, si Shimei. Lumuhod agad, nagmamakaawa kay David. Then he said to the king, do not let my lord impute iniquity to me, or remember what wrong your servant did. Kalimutan nyo na po yung kasalanan ko sa inyo. Naminura ko kayo. Yun ang ibig sabihin ni Shimei, no? On the day that my lord the king left Jerusalem, that the king should take it to heart. Wag yung damdamin, yung mga murang sinabi ko sa inyo. Yung when I cursed you, nagsosorry ako sa hindi ho yun nagkamali lang ako. Nagpakumbaba si Shimei. Takot na takot siya. Nagkamali ako. Binabawi ko na po yun. Lahat ng mga sinabi ko sa inyo, mga masasama. Verse 20, for I, your servant, know that I have sinned. Alam ko nagkasala ako, sabi ni Shimei. Therefore, here I am, the first to come today of all the house of Joseph. Kaya ako ngayon dito, unang-una ho ako sa linya na nag-welcome sa inyo na sa pagbabalik ninyo as king. Today of all the house of Joseph. Alam naman nating Benjamite, si Shimei, pero sinabi niyang house of Joseph. Why? Kasi ang house of Joseph, Manasseh, at saka Ephraim, Benjamin, saka Joseph, dahil nga ang nanay nila ay nanay nila ay si Rachel, no? Si Ephraim at saka si Manasseh, lola nila si Rachel. Kaya sinasabing house of Joseph kasi mas matanda si Joseph kay Benjamin. To go down to meet my lord the king. Ako pong unang-una, sabi ni Shimei. Na-greet kayo, i-welcome kayo, na king na uli kayo. Ito-congratulate ko kayo. Samantalang nung sa verse 17, no, ayaw niya, galit na galit siya. Verse 17 ba yun? O verse 18? Ay, chapter 17 or 18. Chapter 17, no? Verse 21, but Abishai, the son of Zeruiah, answered and said, shall not Shimei be put to death for his sins? Di ba dapat patayin natin si Shimei kasi minura niya ang king? Because he cursed the Lord's his anointed. Kasi siya yung king, in-anoint siya ni Almighty Father. As king, minura mo. Siya ang nag-oversee sa mga tao, sa mga inheritance ni Almighty Father, tas minura mo. Dapat ikaw ipapatay. Verse 22, kasi nung time na yon, eye for an eye, tooth for a tooth. Pero ngayon, nasa New Covenant na tayo, pag may nagbumura sa atin, hindi na natin papatayin.
Hindi na natin naawayin. Anong utos sa atin ni Jesus Christ? Love your brethren as you love yourselves. Love your neighbor as you love yourselves, no? Kaya dito sa Old Covenant, ano agad? Chuchugihin agad yung mga nangaaway. Kaya nga, ang parable of the old wineskin and new wine, no? Yung new wine, hindi pwedeng sa old wineskin ilalagay kasi it will burst. Hindi sasakto. Yun ang ibig sabihin ng parable ni Jesus Christ. So dito, yung mga bagay dito na ginagawa na patayin agad or parusahan agad, kay Jesus Christ, forgiveness. Verse 22, and David said, "What have I to do with you, you sons of Zeruiah?" Ano bang gagawin ko sa inyo, anak ni Zeruiah? Si Joab pinatay si Absalom. Ikaw naman, gusto mo naman patayin si Shimei. That you should be adversaries to me today. Parang kinakalaban ninyo ako, kayong mga anak ni Zeruiah. Shall any man be put to death today in Israel? For I do not know that today I am king over Israel. Kasi kayo na ang nagdidesisyon eh. King pa ba ako ng Israel ngayon? Kasi kayo na ang nagdidesisyon. Si Joab, ikaw, gusto nyo ng patayan lagi. Hindi ko nga ayun alam kung king pa ba ako ngayon, sabi ni David. Kasi disobedient, no? At sumasagot-sagot. Verse 23, therefore the king said to Shimei, "You shall not die." And the king swore to him, hindi ka mamamatay, Shimei. I swore. And the king swore to him. Verse 24, now Mephibosheth, the son of Saul, came down to meet the king, and he had not cared for his feet, nor trimmed his mustache, nor washed his clothes, from the day the king departed until the day he returned in peace. So itong si Mephibosheth, di ba nagpunta siya ng Jerusalem? Sinalubungan siya ng Mephibosheth. Madumi ang paa ni Mephibosheth. Mahaba ang mga bigote niya. Madumi ang kanyang damit. Kasi matagal na panahon, di ba, mga 3 days, 4 days, ganon. Siyempre, dudumi ka na nun. Nagpunta siya, di ba, sa Jerusalem. So, dito sa verse 24, itong si Mephibosheth, na-meet na siya ni David. Verse 25, so it was when we had come to Jerusalem to meet the king, that the king said to him, "Why did you not go with me, Mephibosheth?" Bakit hindi ka sumama sa akin, Mephibosheth? Anong nangyari sa'yo? Verse 26, and he answered, "My lord, O my king." So si Mephibosheth ay isang lame. "My servant deceived me. Niloko ako ng servant ko na si Sheba. For your servant said, I will saddle a donkey for myself that I may ride on it and go to the king, because your servant is lame." Kasi nga, di ba pilay ako? Niloko ako ni Sheba, yung servant na binigay mo sa akin. Sabi niya, sasakay daw ako ng donkey. At pupunta daw ako sa iyo. Mag-isa lang ako. Verse 27, and he has slandered your servant to my lord the king. Siniraan niya ako sa'yo. Sabi ni Mephibosheth, siniraan ako ni Ziba sa'yo. Pinapalabas ni Ziba na gusto kong kunin ang kingdom sa'yo. But my lord the king is like the angel of God. Pero ikaw, King David, para kang angel of God. Therefore, do what is good in your sight. Kung ano, or do what is good in your eyes. Kung ano sa tingin mo ang nararapat na gawin para sa akin, gawin ninyo. Kasi itong si Ziba, he lied to you, he defamed me, he smeared my name, he vilified my name. Sabi ni Mephibosheth. Kasi itong si Ziba, siya ang nag-oversee ng mga ari-arian ni Saul para kay Mephibosheth. So naghangad, no? Ng kayamanan. Si Ziba, na kung magalit si David kay Mephibosheth, mapupunta lahat kay Ziba ang mga pag-ari-arian or properties ni Mephibosheth.
Verse 28, for all my father's house were but dead men before my lord the king, yet you set your servant among those who eat at your own table. Therefore, what right have I still to cry out any more to the king? Lahat na binigay niyo na sa akin, pati doon ako kumakain sa table mo. Ano pa ba ang kailangan kong gawin? Ano pa ba ang gusto kong mangyari sa buhay ko? Lahat ibinigay mo na sa akin. Pati respeto, sabi ni Mephibosheth. Verse 29, so the king said to him, why do you speak any more of your matters? Ba't nagsasalita ka pa ng mga ganyan? I have said, you and Ziba divide the land. So instead na si Mephibosheth lang ang may-ari ng land or properties ni Saul, sabi ni David, hatiin na lang si Mephibosheth at sa Ziba ang mag-aari ng land or properties na naiwan ni Saul. Verse 30, then Mephibosheth said to the king, rather let him take it all. Sa kanya na lahat ng mga properties. Inasmuch as my lord the king has come back in peace to his own house. Kay Ziba na lahat, kanyahin na lahat ang mga properties kung gusto niya. Hindi ko ninanais yung properties na yon. Sabi ni Mephibosheth, ang importante sa akin, nakabalik ka po, King David. So, sino ang paniniwalaan natin ngayon? Si Ziba ba? O si Mephibosheth? No? Dahil Mephibosheth's words against Ziba, the servant. So, sino ngayon ang paniniwalaan natin doon? Pero nakita natin na si Mephibosheth, sabi niya, ibigay na lahat kay Ziba. Kung ano man ang gusto niya, lahat na kanyahin na ang importante. King David, nakabalik na kayo. At ang importante, si Mephibosheth, doon siya kumakain sa kasakasakabay niyang kumain si David. Yun ang importante kay Mephibosheth. Verse 31, and Barzillai the Gileadite came down from Rogelim and went across the Jordan with the king to escort him across the Jordan. Now Barzillai was a very aged man, 80 years old. Matanda na si Barzillai. Gileadite siya. Ini-escort niya papuntang Jordan, yung across the Jordan, si David. And he had provided a king with supplies while he stayed at Mahanaim, for he was a very rich man. So mayaman si Barzillai. Siya nagpakain, marami siyang mga supplies na binigay kay King David. Verse 33, and the king said to Barzillai, come across with me, sumama ka na sa akin, and I'll provide for you while you are with me in Jerusalem. Sumama ka na sa akin, doon ka na tumira sa akin sa Jerusalem, ako na ang magpa-provide lahat ng mga pangangailangan mo, alagaan ka namin doon, marami akong mga tauhan doon. Verse 34, but Barzillai said to the king, how long have I to live that I should go up with the king to Jerusalem? Mahaba pa ba ang buhay ko para punta pa ako ng Jerusalem? 8 years old na ako. I am today 80 years old. Can I discern between the good and the bad? Can your servant taste what I eat or what I drink? Dahil matanda na ako, malasahan ko pa ba yung mga pagkain na isiserve sa inyo? Yung mga wine? Matanda na ako, sabi ni Barzillai. Can I hear any longer the voice of singing men and singing women? Kung may mga entertainment doon, dahil usually sa king's home, merong mga nagkakantahan, may mga music. Matutuwa pa ba ako? Madidinig ko pa ba ang mga boses ng mga kanta ng mga tao doon? Why then should your servant be a further burden to my lord the king? Magiging pabigat lang ako doon sa iyo sa Jerusalem. Sabi ni Barzillai, your servant will go a little way across the Jordan with the king. And why should the king repay me with such a reward? Bakit kailangan bayaran mo pa ako, bigyan pa ako ng reward? Hindi na kailangan ng reward. Sabi ni Barzillai.
Verse 37, please let your servant turn back again. Babalik na lang ako sa bahay ko, sabi ni Barzillai, that I may die in my own city, near the grave of my father and mother. Doon ako sa bahay ko. Sa grave ng mother and father ko, sa bahay ko. Gusto ko doon tumira. But here is your servant, Chimham. Ito si Chimham, servant ko, ibinibigay ko siya sa iyo. Let him cross over with my lord the king and do for him what seems good to you. Ito, pinapadala ko sa iyo. Yung servant ko na si Chimham, sa iyo na. Verse 38, and the king answered, Chimham shall cross over with me, and I will do for him what seems good to you. At kung ano man ang magaling sa paningin mo, yun ang gagawin ko kay Chimham. Now, whatever you request of me, I will do for you. Ano ngayon, ano ba ang request mo para sa akin? Gagawin ko. Then all the people went over the Jordan, and when the king had crossed over, the king kissed Barzillai and blessed him. And he returned to his own place. So naghiwalay na si Barzillai at si David, no? Pero si Chimham na servant ni Barzillai, sumama kay David, pinasama ni Barzillai, the Gileadite. Verse 40, now the king went on to Gilgal, and Chimham went on with him, and all the people of Judah escorted the king, and also half of the people of Israel. So marami sila, naglalakad sila, nasa Gilgal na sila, no? Yung Gilgal, natatandaan natin yung Gilgal, di ba? Yung 12 stones na nilagay doon, ng 12 tribes, ng time ni Joshua. Verse 41, just then all the men of Israel came to the king and said to the king, why have your brethren, the men of Judah, stolen you away and brought the king his household and all David's men with him across the Jordan? Sabi ng mga Israelites, bakit yung mga tribe of Judah inilayo si David? Hindi ba nang nagpaalam sa iba-ibang mga tribe, gaya ng tribe of Issachar, tribe of Gad, tribe of... ano ba yung mga tribe na yun? Reuben, Simeon, Dan. Bakit inilayo ka? The men of Judah stolen you away. At inilipat ka across the river Jordan. So all the men of Judah answered the men of Israel. Sumagot ngayon ang mga tribe of Judah sa men of Israel. Kasi yung tribe of Judah, under talaga siya ng Israel. Pero nga, dahil sa 12 tribes sila, no? Meron pa rin silang mga disputes. Kasi nga 12 tribes sila. Because the king is a close relative of ours. Kamag-anak namin ang king. Why then are you angry over this matter? Have we ever eaten at the king's expense? Or has he given us any gifts? Ba't kayo nagagalit? Pinotektahan lang namin si King David kasi kamag-anak namin siya. Tribe of Judah rin kami. Si David, tribe of Judah rin. Yun ang ibig sabihin. Ngayon yung ibang tribe, si Issachar, si Reuben, Ephraim, Manasseh, Dan. Sino pa ba yun? Basta iba pa. Inilayo nyo sa amin sila, sabi ng ibang tribes, no? And the men of Israel answered the men of Judah and said, we have 10 shares in the king. Meron kaming 10 shares sa king. Bakit 10 shares? Kasi nga, 12 tribes sila, no? Saan na may mga 12 tribes dito? Hindi ko kasi kabisado. O example, meron kaming 10 shares sa king. Kayo, ilan ang share nyo sa king? Isa lang kayo, di ba? Kasi tribe of Judah kayo. Kami 10 shares kami. Reuben, Simeon, Judah. Reuben, Simeon. Yung Levi, hindi pwedeng makishare, no? Reuben, Simeon, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, Ephraim, and Manasseh, and Benjamin.
So 10 ang shares namin. Hindi pala kasama ang Benjamin. 1, bilangin ko. Bilangin ko. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O yun. Kasi nga hindi kasama yung tribe of Levi. Kaya 10 shares ang share nila sa king. Therefore, we also have more right to David than you. Mas may karapatan kami kasi kami 10 kaming tribe na pumili kay David na nagbotohan para si David na maging king. Kayo, isa lang kayo, tribe of Judah lang kayo. Yun ang ibig sabihin. Why then do you despise us? Bakit kayo nagagalit sa amin? Were we not the first to advise bringing back our king? Kami pa ang naunang mag-advise. Hindi kayo, sabi ng mga tribe of Israel. Except Judah. Kami ang nauna na magsabi na ma-reinstate as king si David. So may mga ganong usapin, no? Tao lang syempre. Tao ang mga to. Gaya natin, may mga dispute din tayo. Yet the words of the men of Judah were fiercer than the words of the men of Israel. So meron silang dispute, no? Kagaya nga 'di ba ni Shimei, o bakit inagaw mo Benjamite kasi kami. Yung kung sa panahon natin ngayon, ano kami? Dapat ang presidente from the north, hindi from the south, mga ganon, no? Dapat Tagalog, hindi dapat Bisaya, dapat Ilocano, ganon. Sila rin, meron din silang ganon. So, makikita na naman natin na yung mga tao noon, kapareho natin. Naiiba-iba lang ang time, ang place. Pero, same yung ugali. So, katatapos lang nila na ma-reinstate si David as king of Israel. Pero, meron na namang isang problema. Dito sa chapter 20, 2 Samuel chapter 20. Hindi na natapos ang problema. Tayo rin dito sa mundo, hindi rin matapos-tapos ang problema natin. Katatapos lang ng isa pang problema, meron na namang isa. Hindi na katatapos lang ng isang test. O may test na naman tayo, exam na naman, quiz na naman. Surprise! Surprise quiz. Inaalaw ni Almighty Father para lumabas yung pagkaginto natin, to purify us, para magkaalaman kung sino yung titiwala sa Kanya. Kaya hindi natapos-tapos yung mga trials and tribulations natin. Kagaya dito, no, sa 2 Samuel chapter 20, katatapos lang nung kay Absalom. And then here, in chapter 20, meron namang nagrebel. Gusto na naman ng kudeta. And there happened to be there a rebel whose name was Sheba, the son of Bichri, a Benjamite. And he blew a trumpet and said, "We have no share in David." So gusto na naman magkagulo. "Nor do we have inheritance in the son of Jesse, every man to his tents, O Israel." Sa buhay natin ganito, pagkatapos ng isang problema, naayos na ating problema, no? Na-pacify na lahat. Nasa calm water sa tayo. And then, immediately, meron na naman na problema. Ba't ganon? Hindi matapos. Parang pwede bang, Lord, pahinga muna, pwede. Kundi lang. Pwede pahinga muna, ano lang namin. Kakahinga lang namin eh. Pwede nga, time out muna. Ganon. Verse 2. Ng 2 Samuel chapter 20. So every man of Israel deserted David. Iniwan na naman si David and followed Sheba the son of Bichri. Kababalik lang ni David.
Iniwan na naman nila si David. Sumama na naman sila kay Sheba, the son of Bichri, isang Benjamite. But the men of Judah, from the Jordan as far as Jerusalem, remained loyal to their king. Sheba means oath. Bichri means my firstborn. So yung tribe of Judah lang ang loyal kay David. Syempre, same flesh and bone sila, no? Verse 3, now David came to his house at Jerusalem, and the king took the 10 women, his concubines, whom he had left to keep the house. So, bumunta na si David sa Jerusalem. Nandun pa rin yung kanyang 10 concubines na tinabihan ni Absalom. And put them in seclusion. Di ba ito yung mga tinabihan ni Absalom? Yung 10 na concubines niya. Anong ginawa sa 10 concubines ni David nung pagka-uwi niya? He put them in seclusion and supported them and did not go into them. Hindi na niya tinabihan yung kanyang 10 concubines after na matabihan ni Absalom yung kanyang mga concubines. So they were shut up to the day of their death, living in widowhood. Parang hindi sila nagkaroon ng asawa, no? Bakit? Ba't ganun ang nangyari? Respeto. Napahamak sila dahil kay David kasi David hindi niya na tinabihan. Respeto para sa anak niya at respeto na rin para sa mga concubines niya. Pero sinusuportahan niya yung concubines niya. Na 10 concubines niya kahit di na niya tinabihan. Because he provided for them everything. Kaya secluded, they lived in seclusion. Pero sinusuportahan niya. At hindi na niya tinabihan. And the king said to Amasa, dahil si Amasa na ang chief commander of the army, instead of Joab, assemble the men of Judah for me within 3 days and be present here yourself. So inutusan niya si Amasa, no? Binigyan niya ng assignment dahil nga kay Sheba. Verse 5, so Amasa went to assemble the men of Judah, but he delayed longer than the set time. Tumagal si Amasa. May usapan na gatong time, dapat maayos na lahat, pero na-delay. Which David had appointed. Na-delay yung pagkaka-gather or pagkaka-assemble ng men of Judah. Verse 6, and David said to Abishai, now Sheba the son of Bichri will do us more harm than Absalom. Take your lords as servants and pursue him, lest he find for himself fortified cities and escape us. Abishai, dahil wala pa si Amasa, ikaw na muna. Si Sheba, mas malakas ang mas malaki ang harm na magagawa niya sa atin kumpara kay Absalom. Kaya isama mo tong mga tao mo, hanapin si Sheba. Tingnan nyo sa mga fortified cities. Pag sinasabing fortified cities, yung walled cities, no? Alam niyo ba yung mga walled cities? Yung merong mga towers na matataas, tapos meron siyang harang, parang mga village, no? Hindi agad-agad makakapasok ang mga tao sa mga fortified cities kasi nga pag nagsara na yung gate, hindi na makakapasok yung tao. Tapos wall pa yon. So para mapasok mo yung city, kailangan pang tibagin yung wall, makapal yung wall, or kailangan umakyat ka pa, or gumawa ka pa ng hagdanan. Verse 7, so Joab's men, so ito na si Joab. Kasi under na siya ni Abishai, no? So Joab's men with the Sherethites and the Pelethites and all the mighty men went out after him, and they went out of Jerusalem to pursue Sheba the son of Bichri. Under na ni Abishai si Joab. Na-demote si Joab. Siyempre masama ang loob ni Joab. Verse 8. When they were at the large stone which is in Gibeon, Amasa came before them
Now Joab was dressed in battle armor. Dumating na si Amasa. So large stone sa Gibeon. Nauna si Amasa doon. Now Joab was dressed in battle armor. Si Joab nakadress siya ng bakal, battle armor. And on it was a belt with a sword fastened in its sheath at his hips. Alam niyo yung sword, meron siyang takip, 'di ba? Nakalagay sa kanyang hips 'yon, yung sword na 'yon. May takip 'yon, naka-belt 'yon, nakasabit sa bewang niya, may belt 'yon. Para pagkuha ng sword, gano'n yan, gano'n, no? Dito nakalagay. Kung kanan ng kamay mo, pero kung kaliwete ka pa, gano'n. On it was a belt with a sword fastened in its sheath at his hips. And as he was going forward, it fell out. Nahulog. Verse 9, then Joab said to Amasa, "Are you in health, my brother?" Kamusta ka na, brother? Amasa. Pinsan niya to, ha? "Are you in health? Mabuti ka ba? Mabuti ba ang kalagayan mo, brother?" Sabi ni Joab kay Amasa, dahil nga galit si Joab kay Amasa. Although, isa lang sila ng panig, pareho silang servant ni David, masama ang loob ni Joab kay Amasa. And Joab took Amasa by the beard. Hinila niya yung beard ni Amasa. Kasi yung time na yun, may mga beard yung mga lalaki. Ngayon may mga beard na ba yung mga lalaki ngayon? Ano ba yung beard? Bagote, no? May bigot. Ano ba yung balbas? Ano ba yung balbas sa bigote? Siyempre, walang sasagot. Pag balbas, ito. Pag bigote dito. Okay. So, hinila yung bigote. Ay, baliktad ba? Basta beard, no? Dito, hinila. With his right hand to kiss him. Imbis na sa cheek hahawakan. Kasi noon, ang pag-greet is kiss. Cheek to cheek, no? Or sa lips sa cheek. Kahit lalaki. Hinawakan sa beard. Hinila. Tapos kikis. But Amasa did not notice that the sword was in Joab's hand. Hindi napansin ni Amasa na mayroong sword si Joab. And he struck him with it in the stomach. So habang hinila niya yung bigote ni Amasa, sinaksak niya na ngayon sa stomach. And his entrails poured out on the ground. Nahulog ang kanyang mga laman loob. Nahulog ang kanyang mga bituka at saka yung stomach niya ni Amasa. Siyempre, duguan din. And he did not strike him again. Isang saksakan lang sa tiyan si Amasa ni Joab. Matulis siyempre, matalim yon. At hindi lang saksak yun na pa gano'n, na padiretso, kundi paano lalabas yung entrails kung hindi pa niya inopen na gano'n. Isang saksak, then ganon. Isang saksak, then horizontally, no? Para sure nang wala na. Lalabas na kayong entrails doon. Alam ni Joab ang gagawin niya kasi experienced na siya warrior na siya And he did not strike him again, thus he died. So namatay si Amasa. Konti lang ang role ni Amasa, no? Thus he died, and Joab and Abishai, his brother, pursued Sheba and the son of Bichri. Iniwan nila si Amasa. Kahit nakakampi nila si Amasa, iniwan nila, sinaktan ni Joab. Walang kalaban-laban si Amasa. Gaya ng ginawa niya kay Abner. No? Ganun ka wicked si Joab. Naging numb na, no? Naging numb na. Halos araw-araw mayroong battle or war. So parang wala nang hindi na importante yung buhay ng tao. Nawala na ng konsyensya si Joab. Pursued Sheba, the son of Bichri. So hinahabol nila si Sheba, hinahanap nila. Meanwhile, one of Joab's men stood near Amasa and said, "Whoever favors Joab
and whoever is for David, follow Joab. So since wala na si Amasa, sabi ng isa sa mga men ni Joab, kung kanino ang pumapabor kay Joab at kung sino ang para kay David, sundan niyo si Joab. Verse 12. But Amasa wallowed in his blood in the middle of the highway. Sa kalye lang, no, nakatiwangwang ang katawan ni Amasa in the middle of the highway. And when the man saw that all the people stood still, gulat ang mga tao. Dahil alam nila kakampi nila yun bakit nandun nakahiga. He moved Amasa from the highway to the field. Inusog yung katawan ni Amasa sa highway, sa daanan, nilagay sa gilid, sa field. And threw a garment over him. Tinakban yung katawan ni Amasa. When he saw that everyone who came upon him halted. Lahat ng pupunta sa lugar ni Amasa, tumitingin, humihinto, tinakban ngayon yung katawan ni Amasa. Kasi nga, labas yung butuka, no? Tsaka stomach. When he was removed from the highway, itong si Amasa, all the people went on after Joab. Ngayon, nung natakban ni si Amasa, nung wala na sa highway, sinundan ng mga tao si Joab to pursue Sheba the son of Bichri. And he went through all the tribes of Israel to Abel and Beth-Maachah and all the Berites. So they gathered together and also went after Sheba. So marami silang naghahanap para kay Sheba. Then they came and besieged him in Abel of Beth-Maachah, and they cast up a siege mound against the city. Siege mound, naghukay sila, tapos nag-usog sila ng bato para makapasok sila sa fortified city. So mga boulders yon. Nag-move sila ng mga lupa para makapasok sa city. Cast up a siege mound, yun ibig sabihin. And it stood by the rampart, nakatabi sa rampart, sa gilid ng dingding na makapal. Doon, para makakaakyat sila, no? Nakikita ba ninyo? Para makaakyat sila, gumawa sila ng hindi hagdanan lupa. Tsaka mga bato. Para makaakyat sila sa bato, para makapasok sila sa city ng Abel of Beth-Maachah. And all the people who were with Joab battered the wall to throw it down. Sinisira nila yung wall, no? Para cross over sila, makapasok. Si Abel of Beth-Maachah. Verse 16, then a wise woman cried out from the city. Merong isang leader na wise woman sa loob ng city ng Beth-Maachah. Here, please say to Joab, come nearby that I may speak with him. Gusto kong kausapin si Joab. Sabi ng wise woman. When he had come near to her, the woman said, are you Joab? He answered, I am. Then she said to him, hear the words of your maidservant. And he answered, I am listening. Makinig ka sa akin, sabi ng babae, ng wise woman kay Joab. O sige, makikinig ako, sabi ni Joab. So she spoke, saying, they used to talk in former times, saying, they shall surely seek guidance at Abel. And so they would end disputes. May kasabihan na ganon kami. Sabi ng wise woman. Para matapos ang gulo, gusto namin ng magandang usapan. Para matapos yung dispute o gulo. Verse 19, I am among the peaceable and faithful in Israel. Isa ako sa mga tao na gusto ng peace, na mamayanay sa buong Israel. You seek to destroy a city and a mother in Israel. Gusto nyo sirain yung city dahil nga pinupukpok ninyo, tapos gumawa pa kayo ng siege mount, masisira yung city namin. Tapos, pati na yung mga tao sa loob. And a mother in Israel, pati ako maabala. No? Why would you swallow up the inheritance of the Lord? Sino yung inheritance of the Lord? Yung mga tao ang inheritance of the Lord. No? Ibig sabihin ng wise woman to, bakit gusto yung saktan yung mga inheritance of the Lord? Pati na yung lupa na binigay ni Lord sa kanyang mga inheritance. Mapapahamak, magkakagulo ang loob ng city. Ano ngayon ang gusto nyong gawin? Ganun ba ang gusto nyong mangyari? Sabi ng wise woman. Verse 20, and Joab answered and said, far be it from me that I should swallow up or destroy.
Kasi parang gusto nyo i-destroy, di-destroy nyo ba yung lupa namin, yung mga bahay namin, maapektuhan kami sa loob. Sabi ni Job, hindi namin kayo gusto i-destroy, hindi namin kayo gustong saktan. Verse 21, that is not so, but a man from the mountains of Ephraim. Hindi naman yung gusto namin kayo saktan. Pero, merong isang man from the mountains of Ephraim. Sheba, the son of Bichri by name, has raised his hand against the king, against David. Nagrebel kay David, si Bichri. Siya ang gusto namin kunin. Has raised his hand against the king, against David. Deliver him only and I will depart from the city. Ibigay nyo lang sa amin si Sheba, the son of Bichri. Yun ang pangalan niya. Para aalis na kami sa city nyo, hindi na namin kayo guguluhin. So, the woman said to Joab, watch, his head will be thrown to you over the wall. Magantay ka lang. Yung ulo ni Sheba, ihahagis namin from inside out, over the wall. Then the woman in her wisdom went to all the people. Ngayon pumasok kayo yung babae. She was full of wisdom. Kinausap niya yung mga tao. Hindi natin alam kung paano niya kinausap ang mga tao, pero sa tingin natin, ano ang gusto niya? Magulo ba ang city natin na maayos na yung kinalalagyan natin? Papasok pa ba sila Joab dito? Or ibibigay natin si Sheba, the son of Bichri, para wala ng gulo? No? Ina-assume lang natin ay nang sinabi ng woman in her wisdom. So, ang nangyari, and they cut off the head of Sheba, the son of Bichri. Napagkasunduan nila, hindi. Putulin na lang natin ang ulo na ito. Dala naman na ng gugulo. Si Sheba lang naman ang nanggugulo. Dinadamay mo pa kami. Bigay na nga natin to. Pinutol na yung... They decapitated Sheba, the son of Bichri, and threw it out to Joab. Nandadamay ka pa, Sheba, the son of Bichri. Gusto mo lang mag-rebel. Ba't dito ka pa sa amin nagtago? Lagot ka ngayon sa amin. We will decapitate you. Pinugutan ng ulo si Sheba. At itinapon yon kay Joab. Then he blew a trumpet, and they withdrew from the city, every man to his tent. So Joab returned to the king at Jerusalem. So bumalik na si Joab sa Jerusalem, nadala yung head ni Sheba. And Joab was over all the army of Israel. Benaiah, the son of Jehoiada, was over the Cherethites and the Pelethites. So, si Joab ngayon ang naging commander of the army of Israel. Kasi nga, pinatay niya si Amasa. Ngayon no si Benaiah, the son of Jehoiada, siya naman ang leader or nag-oversee sa mga Cherethites and the Pelethites. Adoram was in charge of revenue or tax. Josaphat, the son of Ahilud, was recorder, tagasulat, or chronicler, tagasulat ng history ko ng mga nangyari. Sheba was scribe. Iba tong si Sheba, siya kay Sheba. Pag-scribe, yung law, kung paano ipapatupad ang law. Zadok and Abiathar were the priests. And Ira, the Jairite, was a chief minister under David. So kung may mga disputes ang mga tao or meron sila mga civil case ng mga kapitbahay, merong meron silang mga discord, yung mga kapitbahay, mga magkakamag-anak, lalapit sila ngayon kay Ira the Jairite kasi siya yung chief minister under David. So lalapit mo na, may problema kami eh. So, dito sila pupunta kay Ira the Jairite. Ngayon, kung tungkol naman sa law, kung ano ba ang law natin sa mga binigay sa atin ni Almighty Father, lalapit naman sila kay Sheba kasi siya yung scribe. Ngayon, kung kailangan naman ng sin offering, burnt offering, lalapit naman kay Zadok and Abiathar kasi sila yung priests. Si Jehoshaphat, the son of Ahilud, was the recorder, chronicler, kung ano yung mga nangyari nung time na yon, sinusulat.
history, no? Adoram was in charge of revenue. So may mga tax na nun, no? So si Joab ngayon, yung parang pinaka-chief of staff or commander of the army. Tapos si Benaiah naman, siya naman na nag-oversee sa mga Sherethites and the Pelethites. So, yun ang 2 Samuel chapter 19 and 2 Samuel chapter 20. So, hindi matapos ang problema ng mga tao noon at hindi rin matatapos ang problema natin. Hanggat nandito tayo sa mundo. So, anong kailangan natin? Si Almighty Father. Kailangan natin si Jesus Christ para mapagtagumpayan natin ang lahat. Maging kagaya tayo ni Jesus Christ. Araw-araw yun. Testing sa atin. Kailangan mapagtagumpayan natin yon. May mga bagay na hindi tayo napagtatagumpayan. Pero huwag tayo maglala. Si Almighty Father, mahal na mahal niya tayo. Si Jesus Christ, iniingatan niya tayo. At ibinigay niya sa atin ng Holy Spirit to guide us. Nangyayari itong mga trials and tribulations sa atin. So that we may claim our inheritance. Our birthright as children of the Almighty Father. Kailangan tayong refined in silver, tested in gold. Hindi agad-agad tayo makakapunta in heaven hangga't hindi tayo nagdadaan sa apoy or trials or tribulations para makita sa atin kung karapat dapat ba tayo. Karapat dapat ba tayo na maging anak ng Diyos? Karapat dapat ba tayo dahil may tiwala tayo sa tatay natin? Kaya kailangan we have to have faith in the Almighty Father and Jesus Christ. And for the strength, we must ask Jesus Christ also for the strength through the power of the Holy Spirit. Thank you, and God loves us all so much.